Magandang gabi o araw po sa inyo. Ako po si Carding, taga Barrio San Isidro. Matagal ko na pong gustong ibahagi itong kwentong to sa inyo, pero inabot ako ng halos ilang taon na bago ko nagawang muling alalahanin lahat. Taong 1991 nang mangyari to. Panahong wala pang masyadong ilaw sa kalsada, tahimik pa ang baryo at gabi-gabi ang maririnig mo lang ay mga kuliglig at huni ng tuko. Pero sa amin may isang lugar na ayaw ng lapitan ng karamihan tuwing dapit hapon, ang manggahan ni Lolo Ising. Si Lolo Ising ay kilala noon sa baryo bilang tahimik pero medyo kakatwa raw na matanda. May malawak siyang lupain sa dulo ng ilog kung saan tumutubo ang mga matatandang puno ng mangga. Doon kami madalas tumambay ng barkada ko, sina Mark, Joy at Warren. Si Mark, siya yung tipo ng leader sa tropa. Palatawa pero may pagkakamatigas ng ulo. Si Joy, siya yung babaeng kasama namin na matapang. Pero pagdating sa usapang multo o aswang, agad nag-aantada. Si Warren naman medyo tahimik pero yung madalas unang makarinig ng mga kakaiba. At ako si Carding, ang pinakamatanda sa grupo. Ako rin ang pinakamalapit kay Lolo Ising. Isang gabi ng buwan ng Hunyo, napagtripan namin magtambay ulit sa manggahan. "Carding, tara na! Baka maunahan tayo ni Joy sa puno ng kalabaw," sabi ni Mark habang bitbitang isang supot ng mani. "Ha? Di kayo na. Ako'y dadaan muna kay Lolo Ising. Baka gusto niyang sumama," sagot ko naman. Pagdating ko sa bahay ni Lolo, medyo madilim na. May lampara ng nakalagay sa bintana. At mula roon ay narinig kong parang may umaatungal na mahina sa loob. "Lolo? Lolo Ising?" tawag ko. Walang sumasagot. Pagtingin ko sa silong may gumagalaw. Pero nang sumilip ako, pusa lang pala. Kaya dali-dali na akong umalis at sinundan sina Mark papunta sa manggahan. Pagdating namin sa loob, sariwa pa ang amoy ng hinog na mangga. Tahimik maliban sa langit-ngit ng mga sanga at mga kuliglig sa paligid. Nagsimula kaming magkwentuhan. "Uy, huwag tayo masyadong magtagal dito. Sabi ng nanay ko may aswang daw na dumadaan tuwing kabilugan ng buwan," sabi ni Joya. Di sabihin mo sa nanay mo, hindi kami naniniwala sa mga ganon. Kung meron man, baka gutom lang. "Hindi kaya yung nakita kong anino nung nakaraang linggo, aswang yon?" sabi ni Warren. "Anino? Saan?" "Dito rin, sa may punong mangga ni Lolo Ising. Para may lumilipad na mabagal tapos nawala bigla." Tahimik kaming lahat sandali. Tanging hangin lang ang maririnig. Habang pinapakinggan ko sila, napansin kong tila may amoy na kakaiba sa paligid. Parang dugong pinakuluan o hayop na bagong patay. Biglang tumahimik si Mark. Tumingin siya sa kaliwa, sa banda ng malaking mangga. "May naririnig ba kayo?" mahinang tanong niya. "Wala Parang may naglalakad sa taas ng puno." Tumayo ako, tinignan ko yung puno at doon ko nakita may aninong nakadapa sa may sanga. Mahaba ang buhok, parang babae pero sobrang payat. Nakalawit ang mga kamay. Bumaba ang lamig sa batok ko noon. Putsa Mark! Umuwi na tayo!" sigaw ni Joya, halos maiyak. Pero imbis na tumakbo, kinuha ni Mark ang flashlight niya at tinutok sa puno. Pagkailaw, wala. Puro dahon lang at sanga. Nagtawanan kami saglit para takpan ang kaba. Baka unggoy lang yun," sabi ni Mark. Pilit na pinapalakas ang loob namin. Pero habang naglalakad kami pauwi, ramdam kong may kasunod. Hindi ingay ng tao. Parang mga yabag na malalambot at minsan may tunog na pagaspas sa hangin. Pagdating sa dulo ng manggahan, nagpasya kami maghiwa-hiwalay na. Si Joy at Warren sabay umuwi. Ako at si Mark ang huling naglakad palabas. Habang naglalakad kami sa madilim na daan, tinanong ko siya,
Pre, seryoso ka ba kanina? May nakita ka rin? Tahimik lang siya sandali tapos umiti ng pilit. Wala yun, Karding. Huwag mo nang pansinin. Bukas ulit ha, magdala tayo ng lambat. Sabi ni Lolo marami paniki rito. Napatingin ako sa kanya. Paniki daw, pero sa isip ko, ang nakita kong anino hindi paniki. Kinabukasan bumalik ulit kami, pero may kakaibang nangyari. Wala si Mark. Sabi ni nanay niya, nilagnat daw buong gabi. At nang madaling araw, nawawala na. Nabalot ng takot ang baryo. Sabi ng matatanda, may aswang na namumugad sa manggahan. Nang araw ding yon, nakita namin si Lolo Isinga. Umiiyak sa may ilog. May kinuha na naman kagabi. At sa manggahan ko pa. Sabi niya. Tinignan ko si Warren at si Joya. Parehong namumutla. Alam naming may kinalaman to sa nangyari kagabi. At sa loob-loob ko, may kutob ako na kung sino ang aswang na yon. Oo nga po pala, hindi ko makakalimutan ang umagang yon. Mula nang mawala si Mark, parang biglang nagbago ang simoy ng hangin sa baryo namin. Tahimik ang mga tao, bihira na rin maglabasan kapag dapit hapon. Si Joy at Warren, halos araw-araw na lang dumadalo sa bahay namin. Nagtatanong kung may balita na kay Mark. Isang linggo na ang lumipas, pero walang nakakita sa kanya. May mga sabi-sabi na daw na kinuha raw siya ng aswang sa manggahan. Ang iba naman, sinisisi si Lolo Isinga. Baka daw si Lolo Ising ang may gawa, sabi ni Joy habang nakaupo kami sa may harap ng bahay. Matagal nang pinaghihinalaan yun dito. Dagdag pa niya. Hindi ako naniniwala. Mabait si Lolo. Palagi nagbibigay ng mangga sa mga bata. Hindi siya ganun. Sagot ko naman. Tahimik lang si Warren pero ramdam ko may gusto siyang sabihin. Karding, may nakita ako kagabi. Napatingin kami ni Joy sa kanya. Ano raw? May ilaw sa may manggahan. Maliit lang, parang lampara. Pero wala naman dapat tao dun, di ba? Akala ko si Lolo pero nung lumapit ako nung kaunti, nawala bigla. Tapos malamoy ako parang nasusunog na balahibo. Napatingin ako sa kanya at unti-unting bumigat ang dibdib ko. Kilala ko yung amoy na yon. Parehong-pareho sa naamoy namin nung gabi nga may aninong nakadapa sa may sanga. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Naririnig ko mula sa labas ang alulong ng mga aso. Isa, dalawa, hanggang sa halos buong baryo nag-iingay. Ang sabi ng matatanda, kapag sabay-sabay ang tahol ng mga aso, may nilalang daw na hindi tao ang naglalakad. Lumabas ako, dala ang maliit na lampara. Tahimik ang paligid pero nang tanawin ko ang dako ng manggahan, napansin kong parang may kumikintab sa ilalim ng buwan. Parang mata. Lolo Ising? Mahina kong tawag habang lumalapit. Walang sumasagot pero may naririnig akong tunog, parang nilalamon na hayop. Nang malapit na ako, may nakita akong puting tela sa lupa. Damit ni Mark, may bahid ng dugo sa laylayan. Diyos ko! At doon ko narinig ang mahinang tinig, halos pabulong. Paglingon ko si Joy pala, halos mangiyak siya, humihingal. Karding, huwag ka nang lumapit. Nandito si Lolo Ising kanina. May dalang sako, may laman na gumagalaw. Ano? Sigurado ka ba? Oo, nakita ko mula sa ilog. At may dugo sa may lapag. Gusto kong tumakbo pabalik sa bahay pero parang may humihila sa akin para tumingin muli sa dulo ng manggahan. Doon ko nakita si Lolo Ising, nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Tahimik siya pero ang mukha niya ay parang may bakas ng dugo. May hawak siyang mangga, pulang-pula, parang galing sa dugo mismo. Lo? Tawag ko. Tumayo siya, dahan-dahan sabay ngiti. Karding, huwag ka na lumapit dito. Umalis na kayo. Bakit po? Tapos na ang gabi para sa inyo. Yung isa niyong kaibigan, huwag niyo nang hanapin.
Kinabukasan pinuntahan namin ni Joy si Warren para magtanong kung anong gagawin namin. Pero pagdating namin sa bahay nila, hindi siya nagbukas ng pinto. Pinatawag pa ni Joy ang nanay ni Warren pero sabi nito, Wala rito si Warren kagabi pa. Akala ko nga kasama nyo. Nagkatinginan kami ni Joy. Dalawa na silang nawawala. Kinabukasan may mga pulis na pumunta sa manggahan. Wala silang nakita kundi mga basag na sanga, mga bakas ng paa at bahagyang amoy ng nasunog na laman. Tinawag ako ng isang tanod. Carden, ikaw ba yung madalas nakasama ni Mark? Opo. Kung ako sa inyo, huwag na muna kayong bumalik sa manggahan, lalo na't kabilugan ng buwan bukas. Nang gabing yon hindi ako mapalagay. Naisip ko si Joy, kaya pumunta ako sa bahay nila para tiyaking ligtas siya. Pagdating ko, nakabukas ang pinto. Joy? Tawag ko. Walang sumagot kaya pumasok ako. Tahimik ang paligid, may lampara sa lamesa. Bigla kong narinig mula sa likod bahay ang kaluskos ng mga paa. Sumilip ako sa bintana at muntik na akong mapasigaw. Si Joy nakaupo sa ilalim ng puno ng saging at sa harap niya nakatayo si Warren. Pero may kakaiba kay Warren. Maputla, mapula ang mga mata at may dugo sa gilid ng bibig. Joy! Sigaw ko. Napalingon si Joy pero isang iglap lang. Tumakbo si Warren sa dilima, parang kidlat. Lumapit ako kay Joy, nanginginig siya. Carding, hindi ako nagkakamali. Si Warren, hindi na siya tao. Anong ibig mong sabihin? Kanina, kumakain siya ng pusa. Pinunit niya gamit ang ngipin, Carding. Halos hindi ako makapagsalita. Parang bumaliktad ang sikmura ko sa takot. Puntahan natin si Lolo Ising, Joy. Baka siya ang makakatulong sa atin. Sumang-ayon siya at sabay kaming tumakbo patungo sa manggahan kahit gabi na. Pagdating namin doon, maliwanag ang buwan. Tahimik ang paligid. Pero paglapit namin sa gitna, nakita naming may isang hukay. Malalim at may bagong tabon na lupa. At sa tabi nito, may lumang lampara ni Lolo Ising. Tinawag namin siya pero walang sumasagot. Hanggang sa may narinig kaming ungol mula sa kabilang puno. Paglapit namin, nakita naming nakatali si Lolo Ising sa puno. May sugat sa leeg, parang sinakala. Lo, anong nangyari sa inyo? Tanong ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa amin. Tumakbo kayo! Hindi ako ang aswang. Sino po? Tanong ni Joy. Ngumiti si Lolo, mahina sabay sabing, Kaibigan ninyo. Paglingon namin naroon si Mark, buhay pero iba na. Maputla, nanlilisik ang mata at may ngiting hindi pang tao. May hawak siyang laman, sariwa pa at tumutulo ang dugo sa lupa. Carding, Joy, ang tagal kong hinintay na makabalik kayo. Mark? Halos hindi ako makapaniwala. Bakit ka ganyan? Tanong ni Joy. Hindi ko ginusto to. Sagot niya habang unti-unting lumalapit. Pero masarap, mas masarap pala ang laman ng tao kaysa mangga. Napasigaw si Joy. Tumakbo ako at hinila siya. Hinabol kami ni Mark hanggang sa dulo ng manggahan. Sa sobrang takot, naiwan namin ang lampara ni Lolo Ising, kaya puro dilim ang daan. Naririnig ko ang mga yapak ni Mark sa likod namin. Mabilis parang hayop. Joy, bilisan mo! Teka, ito na! Nadulas siya sa putikan. Lumingon ako at doon ko nakita si Mark na nasa likod niya. Nakangisi, may mahabang kuko at dilat na dilat ang mga mata. Carding, huwag kang makialam. Sabi niya. Hinampas ko siya ng kahoy pero parang wala lang. Tapos bigla siyang tumigil. Tinitigan ako at sabi nga, hindi mo ako naintindihan, Carding. Ginagawa ko lang to para mabuhay. Tumakbo kami ni Joy hanggang sa makalabas ng manggahan. Pagdating sa daan, nawala na siya ng lakas. Huminto kami saglit sa tabi ng ilog habang umiiyak. Carding,
Kaibigan ko siya. Bakit naging ganun siya? Hindi ko rin alam. Pero alam kong hindi na yun si Mark na nakikilala natin. Kinabukasan nagpunta ang mga pulis sa manggahan. Wala silang nakita ni bangkay ni Lolo Ising. Sabi ng iba, baka raw dinala ng mga aswang. Simula noon, wala na ring lumapit sa lugar na yon. At si Joy umalis ng baryo makalipas ang 2 linggo. Ako lang ang natira. Hanggang ngayon tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig pa rin akong humuhuni mula sa manggahan. Parang boses ni Mark, tinatawag pa rin ako, pati ni Warren. At ang sabi nila, "Carding, kaibigan kita, di ba?" At doon ko naintindihan na hindi lahat ng kaibigan ay tao pa rin. Minsan, aswang na. Pagkatapos ng gabing yon, halos hindi na ako nakatulog. Tuwing kabilugan ng buwan, naiisip ko si Mark, ang huling nakita namin. Hindi na siya parang tao. Ang mga mata niya parang may apoy sa loob at ang ngiti niya hindi ko malilimutan. Isang araw pumunta ako sa bahay ni Lolo Ising. Ang bahay niya ay tahimik pa rin pero may kakaibang bakas sa paligid. Mayapak na putik at ilang dahon na mangga na parang dinurog ng mabigat na paa. Lolo, nandito po ba kayo? Tawag ko pero walang sumagot. Lumapit ako sa silong. Doon ko nakita isang lumang lampara. May amoy na pinalo ng apoy. Habang nakatitig, may kumatok sa bintana. Carding? Mahinang tinig. Si Warren pala yun, ngunit iba na ang itsura. Maputla, may pagkakayari sa muka. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, nanginginig. Bumalik para sa kanya. Sagot niya sabay lingon sa punong mangga. Kinagabihan, nagpasya akong bumalik sa manggahan. Dala ko ang maliit na kutsilyo at flashlight. Bumalik na rin si Joy noong mga panahong yon, kaya kasama ko siya. Parehong nanginginig sa takot. Carding, baka ito na yung huli nating gabi dito. Bulong niya. Basta sama-sama tayo, walang mangyayari. Sagot ko, kahit ramdam ko rin ang kaba. Pagdating sa gitna ng manggahan, naroon si Mark, nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Hindi siya gumagalaw nung una. "Carding, Joy, narito na ang gabi," sabi niya. May boses na parang may 2 tinig. Mark, bakit ganyan ka? "Hindi ko kontrolado to," sabi niya sabay tawa ng malakas. Tumayo si Warren sa gilid, parang sumusunod sa bawat kilos ni Mark. "Carding, hindi mo maiiwasan," sabi ni Mark habang unti-unting lumalapit. Si Joy hawak ang kamay ko, halos di makagalaw sa takot. "Baka pwede natin kausapin siya," bulong ko kay Joy. Pero bago kami nakapagsalita, si Mark ay mabilis na umikot at may kumislap na liwanag mula sa mata niya. "Pumili ka, Carding, ako o sila." Lumapit ako at tinanong, "Anong ibig mong sabihin, Mark?" "Ang kaibigan mo, hindi mo na makikita kung hindi mo pipiliin ang sagot." Sagot niya. "Joy, tumakbo ka na!" Tumakbo siya sa akin, sabay abot sa braso. Nang biglang may maramdaman kaming hangin sa may likod. Hindi pa tapos ang oras niyo, mga bata. Si Lolo Ising pala yun, nakatayo sa gilid ng manggahan. Carding, huwag ka nang pumasok sa lilim ng mga aswang. Hindi lahat ng kaibigan ay tao pa rin, sabi niya. "Lolo, anong gagawin namin?" "Kung gusto niyo pang mabuhay, iwanan niyo ang lugar na ito." Si Mark nakatingin sa amin parang may pinag-iisipan. "Carding, Joy, susunod ako sa inyo, pero isang gabi lang. Pagbalik, wala na kayong makikilala sa akin," sabi niya, sabay ngiti na nakakatakot. Si Warren hindi na gumalaw, nakaluhod sa tabi ng puno, parang nagdarasal.
Lumipas ang ilang araw, halos hindi kami nakalabas ng bahay ni Joy. Tuwing gabi naririnig namin ang ungol at kaluskos sa manggahan. Ang mga aso sa baryo, tahol hanggang madaling araw. Ngunit kapag sinisilip namin mula sa bahay, wala na. Isang gabi ay narinig namin ang tunog sa bubong ng bahay ni Joy. "Karding, tulungan niyo ako," sabi ni Mark, halos umiyak. Bulong-bulong kami ni Joy. Sabay humakbang palabas, ngunit bago kami makalapit, nawala siya sa dilim, parang bula, walang bakas. Kinabukasan, bumalik ulit kami sa manggahan, dala ang ilang tao mula sa baryo. Gusto namin tuklasin kung saan siya nagtatago. Pero pagdating namin, puro sangalanga at may bagong hukay sa ilalim ng puno ng mangga. Wala si Mark, wala si Warren, pati si Lolo Ising. "Hindi ko maintindihan. Nasaan na sila?" Tanong ni Joy, halos umiyak. "Baka tinawag sila ng engkanto o kaya aswang," sagot ng isang matanda. Tahimik kami. Ramdam ko sa katawan ko parang may nakatingin mula sa dulo ng manggahan. May narinig kaming tawa, malakas, mabagal, at tila nagmumula sa hangin. Pag uwi namin, walang nakakausap sa bata sa baryo. Lahat natatakot. Ako, si Joy at ilang matatanda na lang ang natitira sa paligid. Hanggang sa ilang buwan, unti-unti kaming nakalimot sa mukha ni Mark. Pero tuwing tinititigan ko ang buwan, ramdam ko pa rin ang tingin niya sa akin. Parang boses niya na tinatawag ako mula sa manggahan. Hindi ko na kayang tiisin ang kaba tuwing gabi. Kaya nagpasya akong bumalik sa manggahan ni Lolo Ising. Akong mag-isa lang. Si Joy ay nagpaalam na hindi siya makakasama. "Karding, huwag kang magpapabaya ha," sabi niya, hawak ang kamay ko. "Oo Joy, basta mag-iingat ka rin," sagot ko naman. Pagdating ko sa gitna ng manggahan, tahimik ang paligid. Tanging dahon ng mangga ang gumugulong sa simoy ng hangin. Napansin kong may mga bakas sa putik, parang paakyat sa punong mangga. "Hindi ito parang dati ah," bulong ko sa aking sarili. Dahan-dahan akong lumapit sa puno. Biglang may kumislap sa liwanag ng buwan. Mata ni Mark, ngunit hindi tulad ng dati. Mas malaki, mas mapula at parang naglalagablab. "Karding, "Mark, bakit ka pa nandito?" Inihintay kita matagal na," sabi niya, dahan-dahan na lumalapit. Habang papalapit siya, ramdam ko ang amoy ng dugo at matabang laman. "Karding, gusto mo bang makita ang totoong anyo ko?" tanong niya. Hindi, wag na." Pero tumawa siya ng malakas at nakakatakot. "Hindi mo maintindihan. Hindi ko iniiwasan ito. Isa na akong aswang." Bigla siyang lumundag pataas, parang nililipad. Sabay pabulong na tinig. Kaibigan mo pa rin ako, di ba?" "Kaibigan, pero hindi ka na tao." Tumawa siya at unti-unting naglaho sa dilim, parang bula. Lumapit ako sa lupa. Nakita ko ang pira-pirasong mga balahibo. Naalala ko si Warren, naiwan sa tabi ng punong mangga nung nakaraang gabing yon. Tumingin ako sa paligid at may nakita kong gumalaw sa dilim. Si Warren, pero ibang-iba na talaga. "Karding, nandito na rin ako," sabi niya, ngunit may bahid ng halong sakit. "Warren, anong nangyari sa'yo?" "Hindi ko rin alam, pero kailangan na nating makain ng natitira para mabuhay." Napahinto ako sa takot. "Hindi, Warren. Hindi natin pwedeng gawin yan." "Karding, kaibigan, naiintindihan mo ba? Isa na tayong nilalang ng gabi. Kailangan natin ng laman." Hindi ko matatanggap to." Tumakbo siya sa akin, mabilis parang kidlat. Pilit kong itinataboy siya gamit ang patpat, pero parang hindi na siya natatamaan. Biglang may liwanag mula sa gilid. Si Joy pala, dala ang krus at bawang.
Karding, tumakas tayo. Kung hindi pareho tayo mawawala. Sigaw niya. Nagulat si Warren at tumigil sandali. Si Mark nakatayo sa taas ng puno ng mangga, nakangisi sabay tumatawa. Kaibigan, hindi mo maiiwasan ng gabi. Sabi niya. Tumakbo kami ni Joy palayo sa manggahan. Habang tumatakbo, naririnig namin ang ungol, kaluskos at mga yabag. Tila bumabalik sa bawat hakbang namin. Karding, parang sumusunod pa rin sila sa atin. Paglapit namin sa daan, may nakatambay na matanda. Umalis na kayo sa lugar na ito. Hindi ito para sa mga bata. Lolo, hindi po namin alam kung anong gagawin. Basta huwag kayong titingin pabalik. Huwag niyo silang sundan. Sabi niya. Tumango kami at dali-dali na lang tumakbo palayo. Kinabukasan, lumapit si Joy sa bahay ko. Karding, kailangan nating malaman kung bakit nangyayari to. Bakit naging aswang si Mark at Warren? Hindi ko alam, Joy, pero kailangan natin bumalik sa manggahan at magtanong kay Lolo Ising. Sabi ko. Tuwing umaga kasi hindi namin makita si Lolo Ising. Simula nung maging aswang, ang dalawa naming kaibigan. Ako'y natatakot, Karding, pero kailangan natin. Bulong niya. Pagkatapos ng ilang araw ng paghahanda, naglakad kami ni Joy pabalik sa manggahan ni Lolo Ising, kasabay ang isang matandang babaylan ng baryo, si Aling Rosa. Mga bata, may lihim sa punong mangga, isang sumpa, at bawat hating gabi may kaibigan na nagbabago. Isa sa kanila ay hindi na tao. Sabi ni Aling Rosa. Huwag kayong lalapit ng huli ng buwan. Kapag nakita nyo na ang natitira lang sa mundo nyo ay ang takot. Dagdag pa niya. Lumapit kami sa punong mangga. Doon namin nakita ang bakas ni Mark at Warren. May mga bakas ng paa, dugo sa lupa, at tila may ginagalaw sa ilalim ng putik. Karding, Joy, narito kami, kaibigan. Kaibigan nyo pa rin kami. Boses ni Mark mula sa dilim. Hindi ko na kayo kaibigan. Sigaw ko. Tumawa siya at saka dahan-dahang parang aninong naglaho sa hangin. Si Warren nakatayo sa tabi. Walang boses, nakatitig lang sa amin. Parang naghihintay. Muling bumalik kami sa baryo. Walang sino man sa amin na nakakausap ng maayos. Ang iba, nagtatago tuwing gabi. At ang mangga ni Lolo Ising, nananatiling tahimik. Ang di nila alam, sa tulong ng babaylan na aming kasama, winakasan na namin ang mga buhay ng aswang na dati naming naging kaibigan. Sa tulong na rin ni Lolo Ising na nagawang isakripisyo ang sariling buhay. Isa rin pala siyang aswang. Binasag niya ang kanyang sariling mutya at kasabay ng kanyang pagkamatay ay siya ring pagkamatay ng dalawa naming kaibigan. Dahil pala sa kanya, nahawa ng pagkaaswang ang aking mga kaibigan.